What can you say about all of these things that are happening? May Senate shootout, merong protective custody of Senator Bato, yung pagtakas ni Senator Bato. What can you say about this, Senator? As somebody who has served the Senate for 12 years. Matagal na yan eh, matagal na. I would not hasten to say that the Senate was the best because we also had our scalawags before in the past, no? I don't want to mention any more names. But the point is, at that time, perhaps we had the more qualitative electorate. Marunong bumoto ang tao noon. Kahit na si Rogelio De La Rosa, who was a movie star, could handle himself in a debate in the Senate. He would have been president Yeah. had not been for his being brother-in-law of Macapagal. And to me, ang problema natin, naging complacent tayo, naging madali tayong utuin. Pag nakamayan tayo, nayakap tayo, nabigyan tayo ng konting salapi, nakakalimutan natin yung prinsipyo, yung integrity natin sarili. Hindi lang yung integrity ng binoboto natin. Dapat ang elector may integrity. Huwag mong pagbibili yung boto mo because tamo, nagkakaloko-loko ngayon. Wala tayong magagaling na economists, wala tayong magagaling na lawyers. So, we're being led down to the precipice, a very slippery slope na talagang babaksak tayo. So, sa akin, yung sistema natin na wala yung two-party system. Nung may two-party system tayo, naglilipatan na. Kaya ako, nag-demonstrate kami ng araw na dapat i-punish yung mga palipat-lipat ng partido because yun, nag-umpisa doon, wala nang prinsipyo. Pag pumali ka sa partido, dapat you stay with it. No? Ano nangyayari? Pag umupo yung presidente, kukunin niya lahat yung kabila, wala nang opposition, pero binayaran niya na yan. Meron mga magandang allowance, yan ang pumapasok yung mga pang-uto niya, pang-kuha niya. So, you have to learn to analyze what happened to us so that you don't let a guy like James Fallows say we're a damaged culture, which we are. But kung mag-a-analyze tayo palagi, kayo mga cameraman dyan, kayo mga waiter, lahat tayo rito, ina-analyze mo, bakit tayo nagkaganyan? Siguro, dapat, kung nagtuturo tayo sa mga senador o sa congressman, 3 daliri ang nakaturo rin sa atin. Because pinabayaan natin lumaki ang loob, na nagkaroon sila ng impunity. At ganoon rin yung ating mga kapulisan because ang sistema natin masama. Yung may PMA tayo, si Bato, nilagay niya yung classmate niya. No? Sergeant Na at dati Arms. nang may record, yan ang umahawak ng tokhang, assistant niya. At yung gulo doon sa airport na pinakain niya yung dollar na uhuli niya, yung hulog barya, yung mga ganon, yan ang in-charge sa airport ng araw. Natanggal yan doon. Nilagay niya yan ngayon. So, kung a-analyzein natin, di natin kailangan tayo mga abogado magagaling. Bakit niya pinayagan yan na magdadala ng baril doon na hindi ginagawa ng Secretary General natin, ng Sergeant of Arms? Pupunta ka doon, papaputok ka, ang dami-dami tao. Even a regular policeman will not do that because isipin mo, pag nagputukan, marami masasaktan. Yes. So, nagpapatunay na hindi lang siya hindi marunong, bobo talaga. Because, ba't ka magpaputok? Hindi ba niniwala ang tao na walang masasaktan doon sa putukan na yun? Una, 37, ngayon naging 32, ngayon 27. Kahit na puputok ka ng 27 sunod-sunod, may matatamaan Wala Kaya halatang nagsisinungaling. Kaya makita mo, nilagay, talagang ang, sabi ko kaagad kanina, pinauwi ni Pai Cayetano si Bato, para makuha nila yung Senado. Yung isang boto na pakahalaga. Nung makuha nila yung Senado, pwede ka nang umuwi. Pero nabuko tayo nagkagulo. So, kailangan natin magkaroon tayo ng diversion, manggulo tayo dito. Pagpuputok kayo dyan, para makatakas. Ayun na nga, nakatakas. Ang tanong ko ito, simple lang. Hindi ko na pupunta, bakit di mo binantayan? Sabi mo, galing sa GSIS. May pinto yun Babantayan mo lang. Hindi na makakalusot yun. May radyo, di ba? Lahat ng mga dinaanan ng Bato, alam mong nandun siya, dapat may bantay. Nung lumabas sila, kasama si Robin Padilla, sumakay doon sa kotse. Ano nangyari sa mga CCTV? Araw-araw, pag nanonood ako ng news, may CCTV, yung binabaril, yung sinasagasaan. Ito, sundan mo, umalis na dito. Dapat ni-report nila kagad, umalis na dito yung kotse. Ito, number. Dadaan niya sa Rojas Boulevard o kung saan. Lahat siya may CCTV, all points bulletin. Manila, Pasay, Quezon City, hanggang sa airport, hanggang sa pier, dapat nakaalalay na lahat ng pulis. Ba't walang ganon? At ano nangyari pa later on? Tapos na nagputukan, ang sinisisi kagad yung minority,
Yun ang problema. Parang gano'n na tayo katanga na pwede tayong pagsinangalingan ng ating mga leader at naniniwala tayo. Ganyan na tayo katanga na nakikita nyo, binabaril under the guise of creating peace and order, pinapatay yung mga tao at ang sabi, hindi, kailangan patayin yan eh. Mga mahihirap yung pinapatay. Meron ba kayo nabalitaan na patay ng malalaking tao, yung mga drug pusher na malaki? Wala. Kaya ako nung kami naghiwalay dyan, nang ihiwalay kami ni Duterte, nung pinunta ako sa Malacanang, at binaril niya yung tatay ni Espinosa, nakakulong doon sa provincial jail. Nilis nila yung kandado gabi, pinatay nila yung ilaw, pinatalikod lahat yung gwardiya, pati yung mga nandoon, pinatay ang ilaw, at nakakulong yung tao, pinagbabaril nila doon sa loob. Sabi ko, ba't mo, huwag mong pahintulutan si Major Marcos na mangyari yan? Meron ba kayo narinig na kinulong ba si Marcos? Kahit saan, tayo pareho tayo abogado, alam mo pag gano'n, may investigasyon, di ba? Yes. Wala nangyari. So sabi ko, kakainin mo lahat yung ginawa mo balang araw. Sabi niya, ikaw naman dik, para kang hindi nagbayor. Hindi ko gagawin yan. As your friend, ayokong mangyayari yan. So, doon mo nakita na ang tao, tanggap na nila, pinapatay yung mga kamag-anak nila, nakahandusay sa kalye, hindi na tayo umaalma, hindi na tayo umaangal. Pag ganun, lalakas at lalakas sa loob, iba naman mga tatanga-tanga dyan, sorry tatawain kung tatanga-tanga kayo, na pumapayag kayo, na pinapatay yung mga kababayan natin, hindi kayo umaangal. Hindi pwede yun. Sa susunod, ikaw nang papatayin. Sino ang magdidepensa sa'yo? But the law has caught up with Duterte. Nasa ICC siya ngayon, nakakulong. Ang problema ito, si Bato ngayon, inisyuhan ng warrant ng ICC. Also, to be accountable for his participation doon sa mga patayan na nangyari. But the Senate is protecting him. What do you think should be the consequence? At the very least, consequence doon sa mga ginagawa ng mga senador na to. You were a senator once. If you were in the Senate today, what would you have done? Do you think I will keep quiet there? That's correct. But what steps? What concrete steps would you have done? Una, I will have the Senate President put the Secretary at Arms in submission. Imbestigahin ka namin. Kukunin ko lahat yung CCTV, tatanungin ko yung mga tinatanong ko. Wala kang nilagay na pinto, sa pinto. Wala kang nilagay doon sa mga fire escape. So you were really remiss, no? And then tatanungin ko, bakit mo sinasabi? Which committee should investigate this, Senator? Committee of the Whole. Of the whole? Because That's yung right. dignidad na ng Committee of Senado the Whole. nakataya eh. Oo. Ginawa naman ni Tito Soto yun eh. Yeah. Ginawa ni Tito Soto. Pero hanggang ngayon wala pa. Pero bago tayo dumating doon, si Duterte, ginawa niya yan. Alam mo, nung unang ginawa niya yan, sabi ko, ayaw kong dalhin pa sa labas yan. Ang gusto ko dito natin imbestigahin. May batas tayo dito, ginawa ko. Pwede mong hulihin si Duterte dito kung malakas ang loob mo. Pwede mong hulihin yung mga pulis yan na gumawa niyan. Dito, may batas tayo. Pero, anong nangyari? Walang lakas ng loob dito. Nakikita ng ICC, nakikita ng buong mundo, walang ibubuga yung mga tao dyan, kasama yung ibang pulis, kasama yung mga tao dyan, hindi mahuhulihan. Kaya tama lang na ipasa natin. By the way, bago ako mabasok sa tanong mo, yung ICC hindi bansa yan. Yan ay a set of rules brought about by convention which we follow na paparusahan lahat ang pumapatay ng tao at bina-violate ang international humanitarian law. Hindi parang kinuha ng Hapon o kinuha ng Amerikano yung tao natin at doon sisitahin. Ito, in accordance with the international rules na pinagkaisahan nila para matigil nga yung impunity ng mga siga. Marami silang hinuhuli mga Africans, pati si Pinochet, hinuhuli nila sa Chile. Ngayon, tayo ngayon ang nakataya. Kaya nung nahuli si Duterte, malaking change yan. Ngayon, hindi mo na pwedeng isauli, iiwanan mo si Bato rito dahil yung kaso ni Duterte, na-build up na eh. Andun na yung mga sinasabi sa mga kasama niya. That's right. Si Bato, andun na lahat. So dapat, ipadala na natin yan. At pag pinadala yan, baka maniwala pa mundo sa atin, yun, umiiral na. Kasi kung tayo nagpapairal ng sarili nating batas, hindi mo ka maghihintay na ipapasa pa sa iba. Pag kami pumatay na pulis, huliin mo na kagad. Dahil makikita ng mga tao, mga madla, at saka ng buong mundo, pupunta ako dyan. Hindi pala po pwede kalokohan dyan. Ikukulong nila, huhuliin nila. Sir, kung ikaw ba nasa Senado nung mga panahon na yon, nung dumating si Bato, can you move for the Sergeant of Arms
to implement the warrant and arrest Well, Bato. there is a lawful warrant issued by a lawful government organization of the authorities. It's not even a government, di ba? Oo. As you said, it's an international body. And that's part of It's our not. law. Yes, that's part of our law. That's part of our law. At Yeah. malinaw doon sa Section 17 na ginawa namin. Correct. Presumption is, the law is taking its course. Presumption is, yung NBI ginagawa yung kanilang duty properly. Dapat pinayagan mo muna. Yeah. Di ba? Okay, protective custody. What can you say about Wala that? protective Meron custody. bang ganun? Wala protective custody pag may hinuhuli na politiko. Ang protective custody ginagamit namin, halimbawa, mayroong isang tao dyan na nagluluko, baka nagtuturo siya ng mga drug pushers, yung mga sa family, tatago ko yun. Parang witness protection. Parang witness ganon. protection. Hindi protective custody na gagamitin mong kalasag yung Senado para makalusot yung tao niya. At napatunayan. The next day, kumawala. O di kaya tayo. So there is no such animal under the law as a protective custody of a subject of a warrant of arrest. Yeah. Kasi criminal warrant yan di ba? Yes. Ang kanyan reclusion perpetua. That's correct, yes. 40 years. Di Oo, ba? oo. Bakit nila, seryoso yun dapat, itinamay na kagad si Bato, ibinigay nila, baka tayo na ng abogado, pero hindi, kabaro ko yan, kasama ko yan Di ba? Mali yun. Pinatakas Oo, yan. Halata naman. Ito naman si Robin, parang nagpapauto. Ewan ko, hindi ko alam kung nagpapauto. Ito talagang ginagawa niya yan. Nakakalungkot Oo. They squander their goodwill. Di ba? Pag ikaw binoto ka, sabi nga ng tatay ko, pag ikaw naging public official, swing that bat. Gawin mo na lahat yung dapat mong gawin. Huwag kang gagawa ng mali sapagkat hindi ka papatawarin ng tao. Senator, you said in your May 13 Facebook post, kasi I'm going to go to the topic of impeachment now because the Senate has now convened itself into an impeachment court. Sabi mo that the real judges of the impeachment are the people. Correct. Trial court lang yung Senate, sabi mo. But they are not going to be the real judge here because the true judge will be the people. Are you confident under Alan Peter Cayetano's leadership and the present majority of the Senate na may hahantungan itong ating impeachment? Alam mo, I'm confident dahil ang kinakatakutan talaga ng mga nasasakdal dyan sa impeachment. Lalabas ang bitukan nila dyan. Lahat ng ebidensya lalabas. At napapanood sa TV, parang telenovela yan. So makikita, uy, nagnakaw pala talaga. Hindi ba ipaliwanag kung saan dinala yung pera? Lahat yan lalabas. At ang tao ang maghuhusga. Pagka kumaliwa yan, yung senator judges, hindi na matutuloy yan. Baka mangyari katulad ng nangyari kay Erap. Di ba? Hindi binuksan yung envelope, nagkagulo. Hindi ba yung sa 1986, lumabas yung mga nakita ng tao nung nagbibilang ng COMELEC ng mga volunteer, lumabas. Yun ang nag-trigger ng gulo. Hindi papayagan ng bansa na sa harap nila may TV na hindi mag-aalasala yung mga tao. Kaya nga si Ninoy, nung binalisa, nag-alasa ang tao. Hindi mo na mapigil. Ayun ang Although it took pagkakamali. 3 years. It took 3 years from the time that Ninoy was assassinated. It had to build up. And it was triggered by an election that Marcos himself foolishly called a snap election, di ba? Otherwise, you cannot imagine the kind of people power that happened during that time without all this building up. But at the same time na nag-people power, naglabas ang tangke, sila Tadier nandun. Siya ang Marine, di ba? Dala-dala niya yung tangke, hindi siya makaputok. Dahil ang tao na ang kalaban nila. Kaya sinasabi ko, tama yung sinabi ni Miriam. Alam mo, tinitingnan ko rin yung mga sinasabi ng araw ng ibang senador. Sabi ni Miriam, dapat diligently study what's going on. Ang sabi ko, ngayon, diligently observe everything and make sure that when they do wrong, naandun tayo sasabihin, mali yan. Kung hindi, aalago yan. Now- So I also think this way. Palagi ko, dahil yung mga yan ay political survival yung iba dyan, baka may mga senador dyan magbangon puri at lumipat at bumoto
sa tama. Hindi ko Ayon sasabihin sa kung anong ebidensya. tama. Oo, Ayon sa oo, ebidensya. depende sa ebidensya. Okay. Kasi ebidensya, di makakapagsinungaling yun. Yes.